What if ganito naman? So, binigay ulit yung solution. Pinapahanap yung differential equation. But this time, second order na yung mga differential equations dito sa choices. Okay lang, kaya pa rin ito. Yung gagawin lang ay pili muna ng values for C1 and C2. Gawin natin 1 si C1 and 2 si C2. And then, yung idea ay kukomputin si Y, and then si Y prime, and then si Y double prime. And then, isusubstitute doon sa mga choices. And then, kung ano yung magiging true, ano yung nasa-satisfy na equation, yun yung differential equation na hinahanap. That's the basic idea. So, let's do that. Computin mo na si Y. Pili ng value for X. Kung saan natin i-evaluate si Y, Y prime, and Y double prime. Dito, 3. Yung piniling value. So, computin mo na natin si Y. Y is, input yung function, yung X, plus 2 e raised to x. Yun yung function, and then we can use yung calculate function na yan ng calculator. Hingi siya ng value ni x. 3 plus equal sign, and kukumputin niya yung in-input na function. So ito nga, 43.171. Store ko to sa A. So press shift, store A. Nasa A na siya ngayon. Next, computin naman natin si Y prime. So, input ulit yung function. Evaluate at x equals 3. So, nandito yung numerical differentiation. Input yung function. E raised to x. I-evaluate at x equals 3. Press equal sign, nandito nga yung value, yung 41.171. I-store ko to ngayon dito sa B. So, press shift, store dito sa B. Okay na yan. Next, Y double prime. Para makuha si Y double prime, walang ganun kasi sa calculator. So, gagamit tayo ng formula. Ito yung central difference approximation ng second derivative. Notice na mga first derivatives lang yung nasa numerator, and ito yung kayang computin ng calculator. Dito, ang pinili nating delta x ay 0.001. And then, ganun pa rin yung value ni x3. So, yung first term dito sa numerator is yung first derivative evaluated at 3 plus delta x. Yung value ni x plus delta x. Ito naman, second term is yung 3 minus delta x. So, computin natin yan sa calculator. So, evaluate ito at 3.001. Yung sagot is 41.211. I-store ko to sa C. Press shift, press store, press C. And then, this time, it's 2.999. Press equal sign. Store natin ito sa D. Anyway, alam na natin na yung first term ng numerator nasa C. And then, yung second term nandito sa D. Subtract natin sila. Press alpha para ma-access si C. Alpha din para ma-access si D. So, ito na yung numerator. And then, i-divide natin ng twice of delta x, which is 0.001. And then, ito na yung y double prime. 40.171 nga, kagaya ng nakasulat. I-store ko to ngayon dito sa E. So, tandaan lang kung ano yung mga nandito sa memory. Alam ko na yung nasa A is si Y, nasa B is si Y prime, and nasa E ay si Y double prime. Kasi yun yung gagawin ngayon, isusubstitute yung mga values nila doon sa lahat ng choices. Pag sinubstitute dito sa A, yan yung sagot. Dito sa B, yan yung sagot. Sa C, sa D, yeah. So, sa mga to, makikita na yung nag-match yung left-hand side and right-hand side, yung letter A. Nung kinumpute natin ito, close to 0, kasi dapat mag-0. So, ang sagot talaga letter A. Yung letter B, malayo sa 0. Ito yun. Lalong malayo naman for C and D. So, letter A yung sagot. Now, let's actually compute yung mga values na yan sa calculator. So, i-input ko lang yung function na yan. So, x minus 1 multiplied by y double prime na alam ko nandito sa E. So, press alpha to access
yung E, and then minus X times Y prime na alam ko nandito sa B, and then plus Y na alam ko nandito sa A. Press calculate ngayon para input natin yung value ni X na 3. Then press equal sign. Si E okay na, hindi na babaguhin. Si B and A okay na. So keep on pressing equal sign until ipakita yung sagot na ito. 1.342 times 10 to the negative 5 or what you see here. So yan si A. Si B naman, ang pinagkaiba niya sa A ay plus ito. So i-edit ko lang yung function. Delete, gawing plus. And then pwede nang i-shortcut kasi nakastore na si X. Actually, nakastore na yung mga values na yan. Lahat. So pwede nang direkta dito sa equal sign. And yung sagot is 80.342. And then si C naman, yung pinagkaiba is plus yan. And then minus yun. So i-edit ko lang. Minus yan. Plus yan. And then equal na. Equal na agad. So ito nga yung sagot, 247.026. And finally, lahat na plus yung letter D. So gagawin ko lang plus ito. Press equal sign. And yan nga yung sagot. So ang nagmatch lang is letter A kasi yun yung correct na sagot. Now what if, baliktarin natin, what if ito yung given, a differential equation na second order, this time second order, and pinapahanap yung solution. Let's use the same differential equation na alam na natin na ito yung sagot. So, nagpalit lang ngayon. Ito na yung given. And then, mga y's na yung choices. Alam natin letter A yung sagot. Pero, how do we handle pag ganyan naman? Well, basically, same pa rin. So, work on the choices this time. Kunin yung Y. Evaluate at chosen values for C1, C2, and X. And then, using the same values, kunin din si Y prime and Y double prime. Yung idea is to substitute dito. And kung ano yung masasatisfy yung differential equation, yun yung solution, yun yung correct answer. Kasi by definition, yung solution will satisfy the differential equation. So yeah, ganun lang. Now, nagawa na natin ito. Kanina, na-compute na si Y prime, and si Y double prime. Pag sinubstitute yan dun sa given na differential equation, then masasatisfy yung differential equation. In other words, magzi-zero yan. Left-hand side will match dun sa right-hand side. So that's it.